Kayo ang dahilan. Kayo ang nagsakdal. Itinakwil ninyo si Kristo at ipinalit ninyo ang isang mamamatay tao. Sabi nyo nga, si Barabas. Tama po naman yon. Verse 16. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. So hindi inangkin ni Pedro at saka ni Juan. Hindi niya sinabi na kami nagpagaling, hindi niya sinabi. Sinabi niya, ang Panginoong Jesus na inyong isinakdal. Siya ang nagpagaling sa tao ito na nakikita ninyo. Ang pananalig kay Jesus, ang lubusang nagpagaling, yung pananalig kay Jesus, nung lalaking iyon. Alam niyo po mga kapatid, nung sinabi ni Pedro, tumayo ka at lumakad ka, syempre, bago pa lang siya hindi niya pa kayang lumakad ka agad, tatayo pa lang siya. Ngayon, nakita ni Pedro na mukhang tumatayo, inalalaya ni Pedro. Ibig sabihin, may pananampalataya. Ulitin ko may pananampalataya yung pilay o yung lumpo. Hindi niya sinabi na matanda na ako, hindi na ako makakalakad. Minsan ganun tayo, di ba? Ay, hindi na ako magbabago. Tanggap ko na ito. Minsan ganun tayo, di ba? Gagamitin tayo ng Panginoon o kaya mananalig tayo kay Kristo, ipapangaral si Jesus para tayo manampalataya. So sasabihin natin, ay, okay na ako. Okay na ako sa pananampalataya ko. Hindi na ako magbabago. Sapat na sa akin ito. Minsan ganun tayo. Di ba? Pero mga kapatid, yung pilay, since birth, mga kapatid, ay nanampalataya kay Kristo. Nanampalataya kay Kristo. Hindi niya ni-reject yung sinasabi ni Pedro at ni John na wala kaming pera, wala kaming gold at silver. Si Kristo lang meron kami. So hindi niya ni-reject si Jesus. Amen? Tinanggap niya si Jesus. Hindi sinabi ng pilay, hindi ko kailangan yan eh. Ano magagawa ko kay Jesus? Samantalang yung silver, yung gold, yung pera, nakakakain ako. Ano magagawa sa atin ni Jesus? Hindi niya ni-reject yun. Marami mong mga tao kapag sineshare mo si Kristo, ang nangyayari, makakakain ba kami dyan? Kikita ba kami dyan? Diba yan ang reaction ng tao? Magkakapera ba kami dyan? Sa pinangangaral mo? Yun ang karamihan ng katuwiran ng tao. Kaya sabi ni Pedro, gumaling ang pilay na ito, ang lumpo na ito, dahil sa kanyang pananampalataya. Pwede nyo rin sabihin, Pastor, nakakatulong ba si Kristo sa kaso ko? Pwede nyo tanongin ako doon, pwede kayo magtanong sa Panginoon. Pastor, magkakapera ba ako dyan para sa bail ko? Walang direktang, maaaring hindi ganang direktang gagawin ng Panginoon. Pero, sino man nananalig kay Kristo, may kapangyarihan ng Diyos magkaroon ka ng kalayaan. Pinakita na yan ng Panginoon sa Acts chapter 12. Si Pedro, pinalaya ng Panginoon. Ano pa ba? Sa Acts chapter 5, kung daw nagkakamali, si mga apostol, pinalaya, nakakulong. Acts chapter 6, si Pedro, si Pablo, at si Silas, nakakulong. Nagkaroon ng earthquake, mga kapatid, pinalaya sila ng Panginoon. Maaring hindi gagawin ng Lord na magbigay ng pera para pang-bail o pang-tubos. Pero mga kapatid, may kapangyarihan gumawa ng mga bagay ang Panginoon na bukod sa mga pinansyal na bagay. Unang-una, pwede tayo magkaroon ng kalayaan sa ating puso natin. Magkaroon ng kapayapaan na kahit na andyan ka, kumikilos ang Panginoon kapag nananalig ka kay Kristo. Tayo ay spiritually isang lumpo rin sa harap ng Panginoon. Pero kaya nang ibangon ng Panginoon. Kaya kang itaas ng Panginoon. Kaya kang palakarin ng Panginoon sa kanyang mga pamamaraan at susunod sa Panginoon. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Nanalig po yung pilay. Nanalig po yung lumpo at hindi nag-alinlangan kay Kristo. Yun ang sabi ni Pedro. Okay? Verse 17. Gawa 3:17. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nauunawaan
ang inyong ginawa. So, kausap ni Pedro, yung mga nagpapako kay Kristo, yung sumisigaw na ipako si Kristo sa krus. Sabi, hindi nyo naunawaan yung ginawa ninyo. Sa madaling salita, inosente kayo. Sabi ni Pedro. Gayon din ang inyong mga pinuno. Yung mga pinuno na nagpapako, yung mga pari, pariseyo. Verse 18, sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga propeta ng kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Yung mga tao nag-participate na ipako si Kristo sa krus na sumasang-ayon, kausap ni Pedro sa mga oras na ito. Tapos sabi ni Pedro, bagamat sa gatong pahayag din, ay nasunod ang kautusan ng mga sinabi ng mga propeta na ang Kristo ay kailangang magdusa. Binanggit din ni Jesus sa Lucas 24, verse 44, na ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises at ang mga awit ay magaganap na si Kristo ay mamamatay, magdurusa at muling mabubuhay. Okay lang? Nakikinig kayo? Okay. Ngayon, ito ang panukala. Ito yung suggestion at saka yung conviction na binabanggit ni Pedro. Verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Ay, teka lang, Pastor. Ay, teka lang, Pedro. Okay, halimbawa, magtatanong yung mga tao kausap. Ay, teka lang po, sabi mo, hindi namin naunawaan yung sinasabi namin. Yung sumigaw kami na ipako si Kristo sa krus, wala namin kasalanan. Sabi mo, hindi namin alam. Sabi mo, inosente kami. At sinasabi mo rin na masusunod lang yung kasulatan. Hindi ba dapat magpasalamat pa rin si Lord sa amin dahil kami ang naging dahilan para siya maipako sa krus? Para masunod ang kasulatan? Ganun ba ibig sabihin nun? Hindi po. Ang kasalanan ay kasalanan. Mga kapatid, kahit inosente po ang isang tao pag nakagawa ng kasalanan, ito ay kasalanan. Tandaan po natin, sa batas natin dito sa lupa, sabi ng batas, ignorance of the law excuses no ones. Alam niyo ibig sabihin? Kahit na kayo ay inosente sa isang kasalanan na ginawa ninyo, hindi excuses yon. Mananagot pa rin sa kasalanan. Kaya sabi niya, tayo ay magsisi at magbalik loob sa Diyos at patatawarin ang inyong mga kasalanan. Sa Panginoon, mga kapatid, wala pong halimbawa lang, nakakuha ka ng isang bagay na hindi mo kinuha. Halimbawa lang, naglalakad ka, may snatcher. Nailagay sa bulsa mo yung kinuha. Nalagay, halimbawa lang. Hindi mo alam, halimbawa lang. Biglang tinuro ka, siya. Hindi mo rin alam. Nakita sa iyo yung kinuha. Alam mo, kung hindi mo kilala yung nagpasa sa iyo, ikaw mananagot, inosente ka na pero nasa'yo nakita. Di ba? Nangyayari yun, di ba? O kaya, halimbawa, hindi mo sinasadya, example lang, aksidente. Sa panahon ngayon, di ba? Minsan, nagmomotor ka, halimbawa, minsan nga, nakahinto ka lang, biglang, ang bumangga yung tao, imbestigahan ka pa Baka sabihin na nabangga mo, di ba? O kaya, kasalanan ng tao, mananagot ka, di ba? Minsan kasalanan ng ibang tao pero nagdurusa tayo. Inosente tayo sa mga ganon. Minsan gano'n ang nangyayari. Pero mga kapatid, sa Panginoon, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, kahit hindi mo sinasadya at inosente ka, yun ay kasalanan. Batas po yan din ng Panginoon. Tingnan natin yung sa Leviticus 5, verse 17. Doon sa makapalang Bible, tignan natin sa page 99. Page 99, yung makapalang Bible. Yan. Sa unahan, halos sa unahan lang, mga pang-apat na aklat lang. Leviticus, page 99. Chapter 5, verse 17. Chapter 5, verse 17. May Bible pa kayo makapal dyan? Page 99. Leviticus, chapter 5, verse 17. Ano sabi dyan?
Pakilakas bro. Kung sino man makalabas, Makalabas, oo. kahit hindi niya ito nilalaman, siya magkakasala at dapat ito sa Amen. Okay. Uulitin ko yun, ha? Sabi sa Leviticus page 99, di ba? Chapter 5, verse 17. Ulitin ko, ha, para malakas. Tama yung binanggit niya. Kung ang sino may makalabag o lumabag sa alinmang utos ko, sabi ng Panginoon, kahit hindi niya ito nalalaman, siya'y nagkakasala at dapat parusahan. Halimbawa, may utos ang Panginoon, hindi mo alam, ay masama pala yun. Ay ginawa mo, pero kahit hindi mo alam na kasalanan, mananagot pa rin sa Panginoon. Ganoon din naman sa batas. Kaya nga, ignorance of the law excuses no one. Ay, hindi ko po alam. Akala ko ganun, akala ko ganito. Ay, hindi, ginawa mo eh. Pero ang intention mo, minsan hindi mo intention, di ba? Hindi mo intention gawin yung kasalanan. Minsan nangyayari yon. Hindi mo intention pero parang nadamay o ano man, wala ka talagang alam, inosente ka, pero kasama ka sa mga pangyayari, pwede ka talagang makaparusahan. Nakuha niyo po? Excuses. Sabi dito, ignorance of the law excuses no one. Kaya nga, ang sabi ni Pedro, magsisi kayo at magbalik loob. Kahit na inosente sila, pero nakikisigaw lang sila. Halimbawa, nakikisigaw lang sila, ipako si Kristo sa krus, pero hindi silang nagpako. Hindi sila yung Romano na kumuha ng martilyo at pako. Hindi po ginawa yon. Nakikisigaw lang sila, pero sila po ay guilty sa kasalanang ginawa nila kay Kristo. Okay. Kaya nga, sabi ni Pedro, magbalik loob, humingi ng tawad, magsisi at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Mga kapatid, ang tanong, kapag ikaw ba'y nagkasala at hindi ka humingi ng tawad, mapapatawad ka ba? Hindi. Ang paghingi ng tawad, ang kapatawaran ay ipagkakalob sa atin ay hinihingi natin yon. Hinihingi natin yan, mga kapatid. Kaya nga, hihingi nila na sabi ganito ni Pedro ay magsisi sa kasalanan at magbalik loob sa Panginoon. At nang, verse 20, at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas, comfort, mula sa Panginoon. Sinusubuin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Ibig sabihin, si Kristo po ay nasa langit na nung sinabi ito ni Pedro. Ngunit ang tao kapag nagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, ang Diyos po ay bumabalik sa isang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya ay bumababa. Kapag ang tao po ay nagpapakumbaba, nagsisisi, siya ay bumababa. Ang Panginoon. Kaya nga kahit basahin mo po yung Isaiah 57 verse 15, page 741. Lagi ko po sinasabi ko dito. Sabi ko ng Panginoon, ako ay nasa lugar ng banal na dako. Sabi ng Panginoon, ako ay nakatira sa langit. Ipaparaphrase ko lang. Nakatira din ako sa taong nagsisisi at nagpapakumbabang loob. Sabi ng Panginoon niya. Ang Espiritu ng Panginoon bumababa sa taong nagsisisi. Kaya kapatid, ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Pedro, magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Okay, tuloy ko lang ha. Siya'y dapat munang manatili sa langit, sabi ni Pedro, hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Verse 22, sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Noong panahon ni Moises, nangusap ang Panginoon kay Moises, sabi ni Lord, darating ang panahon, meron akong isisilang na propeta na tulad mo, sabi ng Diyos. Tulad mo na magkagaling sa inyo at lahat ng sasabihin niya na hindi tutuparin ng mga tao makakadinig ay mananagot. Mananagot.
Kaya mga kapatid, nakakadinig na kayo ng salita ng Panginoon? Nakakadinig na kayo? Kayo rin? Susundin nyo yan. Kapag hindi nyo sinunod yan, mananagot kayo sa Panginoon. Hindi ko kayo tinatakot. Sabi ng Bible yon. Kaya nga sabi rito, no, sapagkat sinabi ni Moises mula sa inyo ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 19 po yan. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bahay ng Diyos at lilipulin. Mananagot. Kaya mga kapatid, ang salita ni Jesus makapangyarihan eh. The most dangerous book by is Bible. Kapag binasa mo, dapat sinusunod. Marami pong libro. Pag binasa mo, pwede mo nang itapon. Hindi naman kailangan, wala namang magagawa yung libro na yun. Maraming ganun libro. Pero itong libro ito, kapag binasa mo at hindi mo sinunod, napakadelikado. The most dangerous book. Kasi bakit? It requires obedience. Kailangan sumunod. Kailangan mag-obey. Pero pag nag-obey naman tayo, napakalaki ng blessing. Pag nag-obey naman tayo mga kapatid, maraming pagpapala. Unang-una, mayroon tayong nakalaan o pinaglalaanan ng kaligtasan ng Panginoon. Kung dito, kung makukulong ka dito, mga 5 years, 10 years, kapag tayo nasa langit na, malaya-malaya tayo, pwede ka mabuhay ng 1,000 taon doon. Pangako yun ng Lord eh. Kaya nga eternal na buhay, hindi na namamatay ang tao doon. Dito, mabubuhay tayo hanggang 70, baka wala pa, hanggang 80 years old. Sa langit, mga kapatid, 1,000 taon, kaya kang buhayin ng Lord. Hindi ka na mamamatay yun. May eternal na buhay tayo doon. Mga kapatid, patuloy lang tayo magtiyaga habang buhay tayo sa lupa. Huwag tayong hihiwalay sa salita ni Jesus. Bubuhayin tayo ng salita ni Kristo. Tutulungan tayo magkaroon ng tunay na transformation. Dito pa lang sa lupa, kaya na tayong baguhin. Kung talagang pagpigil, pasunurin tayo sa kanyang salita. Iiwas tayo sa mga bagay na lumang buhay natin, tatalikuran na po natin. Okay, malapit na po. Verse 24. Ang lahat ng mga propeta kasama si Samuel at ang mga kasunod niya ay nagpahayag din tungkol sa panahong ito. Panahong ito yung pagkapako ni Jesus na pagkamatay. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, sa mga Hudyo, at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno, yung si Abraham at si Moises, nang kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig. Kaya matapos buhay ng Diyos ang kanyang lingkod sa inyo, siya unang isinubok upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Amen? Amen! So mga kapatid, ang Panginoon ko, kaya matapos buhay ng Diyos ang kanyang lingkod na si Jesus, sa inyo, kasama na tayo dito mga kapatid, siya unang sinugo upang ipagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang pagkabuhay ni Kristo ay palatandaan na tutulong siya para tayo makatalikod din sa lumang buhay. Tanda natin, sabi sa Roma chapter 6, ang bautismo sa tubig ng isang tao ay katumbas ng kamatayan ni Kristo. At ang pag-awa ng tao sa pagkabautismo ay katumbas ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ulitin ko ha, ang bautismo ng isang tao na nakalubog sa tubig, yung binautismohan, nakalubog sa tubig ay palatandaan ng kamatayan ni Jesus. Kaya pag ang tao na bautismo sa tubig, yun po ay patunay na siya ay namatay na sa kasalanan. At ang pag-awa ng isang tao mula sa bautismo sa tubig ay katibayan din na siya ay muling nabuhay. Kasi ganoon din ang nangyari kay Kristo, ang muling pagbangon ni Jesus ay muling pagkabuhay. Kaya tayo na narito ngayon ay isinama ng Panginoon upang tayo mamatay na sa lumang buhay. Basahin ko lang yung ibang part sa Roma 6 na bago tayo mag-closing. Okay? Sabi dito, verse 7,
Romans 6, verse 6 muna. Romans 6, verse 6. Alam natin ang dati nating pagkatao ay naipakot na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay, ulitin ko ha. Sapagkat ang namatay na, ulitin ko ha. Sapagkat ang namatay na, teka lang ha. Pasukin natin muna to. Okay. Okay, sige. Ulitin ko ha, verse 6, Romans 6, verse 6. Alam natin, makinig mo na dito, makinig. Alam natin na ang dating nating pagkatao ay naipakot na sa krus kasama niya. Naipakot na raw sa krus kasama ng Panginoon na ating lumang pagkatao. Okay? Upang mamatay ang ating makasalanan, pagkatao, at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Verse 7. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. Kahit hanggang panahon natin ngayon mga kapatid, lahat ng panahon. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya, dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakikipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen? Amen! Romans 6, chapter 6, verse 1. Basahin na lang ninyo yung kabuuan nito. May Bible naman kayo, di ba? Nasa bagong tipan naman yun. Kahit manipis yung Bible, nasa bagong tipan. Mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ang kasalanan ay hindi pa namamatay, halimbawa lang, sa buhay natin, ang kasalanan, ulitin ko, kapag ang kasalanan hindi pa namamatay sa atin, kahit makalaya kayo, buhay pa rin yung kasalanan. Huminto lang, di ba? Dito kasi kayo eh. Pero buhay pa yon. Mabubuhay yan kahit nasa labas kayo. Kasi hindi pa siya namamatay eh. Mabubuhay yon. Kaya yung iba, ilang beses na narito, 2, 3, buhay yung kasalanan. Nahihinto lang pansamantala. Kaya dapat mamatay tayo sa kasalanan. Namatay si Kristo para sa kasalanan natin eh. Hindi kailangan ni Kristo mamatay siya para sa kanyang kasalanan. Wala naman siyang kasalanan. Namatay siya para sa kasalanan natin. Kaya dapat, mamatay din tayo sa kasalanan. Simpleng ganun lang. Amen? Amen! Ngayon, kung tayo nagpapatuloy sa kasalanan, baka hatulan na tayo ng mabigat na kamatayan na hindi na natin kayang umahon. Yun ay impyerno na. Pero habang may buhay tayo, sabi nga ni Pedro kanina, magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Mahal kayo, mahal tayo ng Panginoon. Nakukuha niyo po? Alam niyo po, since 1997, siguro wala namang nandito na 1997 pa. Lumang munisipyo pa to. Nakakapagturo na ako sa J, 97, 98. Yung ibang naturuan namin, ibang na-share namin, nakarating na naman lupa. Ngayon, nakikita ko na sa labas, katrabaho na. Mga ang kaso pa nga nun, martyr. Mga kapatid, naputol yun. Tapos, naging born again nga ako. Nagpatuloy naman sa awa ng Panginoon, nakakapasok ulit sa J para makapag-share ng gospel. So, 98, 90, hanggang 2000, nakakapag-share kami sa J, tsaka sa rehabilitation.
2001, naging nurse pa si Sally sa rehabilitation. Sa Amor, nagtuturo pa rin kami doon. Dati kasi, yung mga drugs, doon lang dinadala eh. Yung drugs, wala dito sa ganitong kulungan. Pero ngayon mga kapatid, iba na yung panahon eh. Pero ang pagbabago ay hindi nangyayari kay Kristo. Mahal pa rin tayo ng Panginoon. Nagbabago man ang panahon, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. Patuloy pa rin siyang naaawa, patuloy pa rin siyang magpapatawad, patuloy pa rin siyang magmamahal, patuloy pa rin niya tayong gagabayan. Kaya lang, huwag natin tigasan ang puso natin. Pag nakalaya tayo dito, ako'y nakikiusap na huwag na kayong bumalik. Mamatay na tayo sa kasalanan. Kasalanan ang gustong mamatay ng Panginoon, hindi yung ating personalidad. Hindi yung ating pagkatao. Dahil ang pagkatao natin, nilikha tayo according sa image and likeness ng Panginoon. Ayaw ni Lord mamatay tayo, hindi ligtas. Kasalanan ang mamamatay. Hindi yung mga bagay na mabuti. Kasalanan. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ni Pedro, magsisi tayo at magbalik loob sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Mahal kayo ng Lord, mahal ako ng Lord, walang sino mang hindi minahal ng Panginoon. Matuto lang tayo seryosohin, sundin ang kalooban ng Panginoon. Magbasa tayo ng Bible. Andiyan may Bible po. May mga gumastos ng kapatiran para makatulong sa inyo, mabigyan kayo ng Bible. Kahit wala kami, pwede niyong basahin. Kausap niyo ang Panginoon sa pagbabasa niyo ng Bible. Amen para? Amen. Kaya mga kapatid ko, hindi lang tayo amen ng amen, ha? Amen. Sa puso natin ito, ha? Amen? Mahal kayo ng Panginoon. Sige po,